ka-learning! Samahan niyo ako ngayon. Magandang araw ko ngayon. Kaya naisipan ko nalinisin itong washing machine namin kasi ever since na binili namin ito, hindi pa ito talaga nalilinis ever. So that was 2021. So mag 4 years na siya this year. Excited na talaga ako makita kung gaano siya kadumi. Let's go! Unahin natin tong daanan ng tubig. Tatanggalin lang yung hose and then itong parang nozzle na yan. Sa loob niyan, meron niyang parang strainer. So doon, masasala kung gaano kadumi yung tubig. And luckily, hindi siya ganun kadumi. As in, wala akong nakitang kahit na anong lumot or parang may itim lang na konti. Basta as in, konting-konti lang po talaga siya. Next, susunod na natin tong loob. Tatanggalin natin yung pinakang cover na yan. Sa tagkabilaan, meron siyang tornilyo. So, remove lang natin siya lahat. Meron siyang 2 tornilyo sa harap. And then sa likod, meron din siyang 2 tornilyo. Ayan, open na natin siya. Oh, look at that. May kalawang na siya. Kinalawang na rin yung tornilyo. Yung nakikita nyo kalawang dyan, sa may yero po yan pinakang cover. So, hindi naman affected yung tab. Ganun talaga. Yero kasi kinakalawang talaga. Tsaka wala siyang pintura sa loob. Kaya kinalawang. And then yan, next na natin tong gitna. After naming matanggal yung tornilyo sa gitna, akala ko ganun lang kadali siya tanggalin. Diyan kami nahihirapan tanggalin kasi hindi ko alam kung meron pa siyang tornilyo sa ilalim or kailangan pambuksan yung likod. So, ayan, naisipan na lang namin na buksan yung likod kasi baka may something pa sa likod. Yun nga lang, wala palang way para matouch yung yung nasa loob kasi sealed siya. So anyway, okay na lang din na na-open siya para nakita rin. Hindi siya ganun kadumi, alikabok lang. Ayun, later on, natanggal din naman siya. Kailangan lang talaga siya medyo i-wiggle ng konti para matanggal siya kasi baka dumikit na yung mga dumi. Eto na nga siya guys, look at that. Ayan, dikit na siya sa plastic. Ayan o, yung mga dumi, dumikit na. Then pag nabasa, sasama na yan sa ating mga damit. Kaya importante talaga na malinis. Nagtunaw lang po ako ng baking soda, tsaka konting liquid detergent, tsaka yun ang pinang brush ko sa mga paligid. Binabad ko na rin yung parting dumikit yung mga dumi, pati yung doon sa may LC para mabali siyang i-brush. Okay, tapos na po. Malinis na po siya. Ibabalik lang po natin ng maayos yung LEC. Make sure na natornilyo siya ng maayos. Next is, pupunta na tayo sa second part ng ating cleaning. Ibalik na muna natin yung water hose. Then, i-set na po natin yung washing machine para gawin na natin yung second session. And then, ito makikita natin na maganda na po yung ating washing machine. Mabango na siya at mukha siyang parang bagong-bago pa din. Isaksak muna natin, then power on. And then dito naman choose tayo nung in-normal na lang natin, yung parang kung ano yung regular na ginagamit natin pag tayo nagwa-washing. Ayan. And then open natin yung gripo. Sa water level, lagay lang natin yung 10. Yung 10 maximum po yan. So then start. Ayan na yung tubig. Yung 10 po kasi, yung level ng water, pag 10, puno po siya talaga. 3 beses siya maglo-load ng tubig na ganyang kadami, as in, puno siya. Dapat kasi puno para maabot yung buong tub. And ito po pala yung filter, pakita lang sa inyo kung gaano siya kadumi. Dapat po yan, every after maglaba, tinatanggal na kaagad at nililinisan. Handa kayo naglaba last time, so yun. Ayan o, may kanin pa siya ang nakasama. Ito po, pagbatas na yung tubig niya, tsaka natin ilalagay yung baking soda. Ito po gantong kalaki, pwede nyo ubusin yan sa isang paglilinis. Tsaka lalagyan din natin siya ng suka, yung white na vinegar. Nasa sa inyo, hindi ko na po sinukat. Usually po 1 cup, pero mas okay na yung mas marami kesa po konti para sure talaga na matatanggal yung dumi. Ito guys, mapapansin nyo, marami na siyang lumulutang. Lalo na siguro kung hindi natin nilinis yung
yung nasa ilalim. Kasi andun sa ilalim talaga nagtatago yung mga dumi. Doon siya tumitigas and then dumidikit. And then once na natubigan siya, lalambot na naman siya and then hahalo na siya sa mga damit natin. Ayan guys, so lumulutang na yung kanyang dumi. Maganda talaga nalilinis yung nasa gitna. Agitator daw tawag doon. So, ayan, makikita nyo lumabas na yung mga buo-buong mga dumi. After madrain, ayan, makikita nyo may mga buha-buhangin pa natira. Pwede nyo punasan na lang yan para hindi na siya sumama ulit sa susunod na load na tubig. Pwede nyo naman siyang i-post kung lilinisin nyo na siya. And then, sa pangalawa po pala, nilagyan ko siya ng konting conditioner at konting detergent para bumango siya at mawala yung amoy ng suka. Pero wala naman po ako masyadong naamoy na suka after kasi ang daming ang tubig. So ayun, para din medyo lumambot pa ulit yung mga ibang naiwan pa. Kaya nilagyan ko rin po siya ng detergent. Ito na po yung pinaka last drain niya. Ito yung mga naiwan pa. So, talagang meron pa rin talaga siya nakukuha. Yan, pupunasan na lang natin yan. Then, mag-i-start na rin ako na maglaba. Wow, ito na siya. Ang ganda ng pakaramdam. Parang feeling ko yung parang feeling ng bagong ligo. Ganun yung feeling ng washing machine. So, ayan, balik na natin yung strainer. At umpisahan ko na rin po maglaba. Unahin muna natin yung mga dikulay para if in case na may matira pang mga residue dyan ng mga dumi-dumi, hindi naman affected yung ating mga puti. Nilagyan ko pa rin po pala ng baking soda para mawala yung mga amoy ng mga pawis-pawis. Kasi di po ba, kahit naglagay tayo ng conditioner sa damit, minsan pag inamoy natin, lalo na pag natuyo, iba yung amoy. So makakatulong yung baking soda sa di kaaya-ayang amoy. Anyway, lagi ko pong ginagamit itong 6 Sense kasi siya na yung nag-iisip, siya na yung nagdi-determine kung ilang minutes, kung ilan kung ilan yung tubig niya, ganon. So, very efficient tong washing machine na to. Also, kung mapapansin nyo kanina, diniretso ko na yung sabon, yung detergent doon sa mismong clothes. Hindi ko na ginamit yung portion na lagayan ng mga sabon. Kasi parang feeling ko, pag nilalagay ko pa yung soap doon sa lagayan niya, parang nababawasan ng bango yung sabon. So, yun lang po mga ka-learning. Sana nakatulong sa inyo to. Hindi nyo na kailangan bumayad ng mahal. Kasi kayang-kaya nyo pong gawin ito.